Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Isama natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng mga kabataan ng ating parokya. Nawa ang mga kabataan ay patuloy na mahubog sa kanilang kagustuhan na patuloy na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, sama-sama nating alalahanin at buong kababaang loob na aminin sa Diyos ang mga pagkakasalang ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu Santong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ng iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinananawagan ni Moises ang pagsunod sa Panginoon na higit na makapangyarihan at mapagmahal kaysa sino mang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likay ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupain ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nilikha ang langit, ang araw, ang buwan talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa, sa'yo'y nasasalik. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang ating kakanyahan bilang mga anak ng Diyos kasama ni Kristo dahil sa Espiritu Santong ating tinanggap. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na, Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman. Sa linggong ito ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Ang misteryo ng Santissima Trinidad ay pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Lahat ng ating pinaniniwalaan, lahat ng ating sinasampalatayanan, lahat ng ating pinananaligan ay laging nakaugnay sa misteryong ito. Maging ang paraan ng ating pananalangin ay nakaugnay pa rin sa Santissima Trinidad. Kaya nga, di ba, nagsisimula tayo at nagtatapos ng ating mga panalangin sa pamamagitan ng antanda ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating mga dasal ay naka-address sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Anak kasama ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, lahat ay nakaugnay sa misteryo ng Santissima Trinidad. Kapag sinabing misteryo, hindi naman ito nangangahulugan na hindi na natin ito kayang unawain. Yung pag sinabing misteryo, maaaring hindi natin maiintindihan ang kabuuan nito,
Ngunit sa pamamagitan ng mga bagay na ibinunyag o inihayag sa atin, maaari nating malaman kung ano nga ba at sino nga ba ang Santissima Trinidad. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo sa linggong ito. Tahasang pinakilala ni Jesus nung binigyan niya ng atas na tungkulin ng kanyang mga alagad na binyagan ang mga tao at upang maging alagad niya. Ano ang sabi ni Jesus? Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito lamang sa banal na kasulatan ang tahasang sinabi yung tungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung misteryo ng Santissima Trinidad na tatlong persona sa iisang Diyos ay hindi isang mathematical problem. Na paano nga ba nangyari, baka habang nakikinig kayo sa akin, paano nga ba nangyari na yung Ama, Anak at Espiritu Santo, yung tatlo naging isa at yung isa ay tatlo? It is not a mathematical problem, kundi ang Santissima Trinidad ay ang pagpapahayag o pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili. Ang Diyos Ama ay may sariling pag-iral, ang Diyos Anak ay may sariling pag-iral, ang Espiritu Santo ay may sariling pag-iral, ngunit sila ay iisang Diyos. Ang Diyos Ama ang lumikha, ang Diyos Anak ang nakipamuhay sa ating nagkatawang tao at nagligtas sa atin, at ang Espiritu Santo ang pumapatnubay sa simbahan hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon. At ang tatlong personang ito ay pinagbubuklod ng pag-ibig. Kaya nga mga kapatid ko, sa pagdinilay natin ngayong linggo na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad, God is teaching us lessons about love. Kung paanong inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa ng pagmamahal, at ang Santissima Trinidad ay pinagbubuklod ng pagmamahal. Ipinakikita sa atin sa linggong ito, ano nga ba ang pag-ibig sa pagitan ng Santissima Trinidad? Una, love is always present. Yun yung una na itinuturo sa atin ng kapistahan ng Santissima Trinidad. Love is always present. Katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa mula sa Book of Deuteronomy, ano ang sabi? Sino ang Diyos na naghayag ng kanyang sarili, nangusap sa tao sa pamamagitan ng haliging apoy? Sinong Diyos ang sasama sa kanyang bayan mula sa pagkakaalipin hanggang sa paglaya? Tanging ang Diyos ng mga Israelita. At dito pinatutunayan ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Para bang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang tunay na pagmamahal dapat laging present. Hindi pwedeng nagmamahal ka lang kapag komportable ka. Hindi yung nagmamahal ka lang kapag trip mo lang. Hindi yung nagmamahal ka lang pagka kinikilig ka lang. Ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, kung paano ang Santissima Trinidad ay sinamahan tayo sa kasaysayan ng ating kaligtasan, gayon din naman sa ating pagsalamin sa buhay ng Santissima Trinidad, ipamalas natin ang pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Napapanahon man o hindi, matuto tayong magmahal. Kasi ang Santissima Trinidad ay namumuhay sa pagmamahal. At tayong sumasampalataya sa iisang Diyos, sa tatlong persona, dapat masalamin ang pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa,
itinuturo sa atin ng kapistahan ng Santissima Trinidad na ang pagmamahal ay dapat ibinabahagi. Ang Diyos Ama, gayon na lamang ang kanyang pagmamahal, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak. At ang anak, gayon na lamang ang pagmamahal sa kanyang ama, kaya nagawa niyang tanggapin ang kanyang misyon ng buong kalayaan na iligtas ang tao, magpakasakit at mamatay upang iligtas tayo. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, ibinigay ang Espiritu Santo dahil sa kanilang pagmamahal upang magkaroon tayo ng patnubay. Ibig sabihin, malinaw na ipinapakita sa atin na nag-uumapaw ang pag-ibig sa pagitan ng Santissima Trinidad, kaya ito ay kanilang ibinahagi sa bawat isa sa atin. Kaya nga katulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo mga sumasampalataya sa Diyos ay maging anak niya. At kung tayo anak ng Diyos, tayo'y kapatid ni Jesus, tayo'y tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi naging madamot ang Diyos sa pag-ibig. Ang pag-ibig na namamagitan sa kanila ay ibinahagi sa atin, kaya tayo'y mga naging anak ng Diyos. At ito isang magandang paalala para sa bawat isa sa atin, na ang pagmamahal ay dapat ibinabahagi, hindi itinatago. Kailanman hindi lumago ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging makasarili. Hindi lumago ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging sakim. Hindi lumago ang pag-ibig sa pagiging ganid. Ang pagmamahal, kung ito'y tunay na tapat at dalisay, dapat ibinabahagi. Hindi lamang sa taong malapit sa iyo, hindi lang sa mga taong gusto mo lang, kung hindi sa lahat. Kasi ang Diyos, hindi naman minahal yung mga mabubuti lang eh. Yung mga banal lang, minahal din ng Diyos, kahit yung mga makasalanan, kahit yung mga masama. Kasi para sa Diyos, ang pagmamahal dapat ibinibigay, dapat ibinabahagi. At panghuli, ipinapaalala sa atin na ang pag-ibig sa pagitan ng Santissima Trinidad ay nagdudulot ng kaisahan, communion, pagkakaisa. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay merong sariling kakanyahan. Ngunit, sila'y nananatiling isa. Bakit? Dahil merong pag-ibig. At ganito rin ang paalala sa bawat isa sa atin sa hapong ito, na ang pagmamahal ay dapat nagdudulot ng pagkakaisa. Hindi pagkakabahabahagi, hindi pagkakanya-kanya, pagkakaisa. Unity is not about uniformity. Hindi mo masasabi nagkakaisa ang tao kapag pare-pareho sila ng suot. Hindi mo masasabi nagkakaisa ang mga tao kapag pare-pareho lang sila ng hilig. At mas lalong hindi mo masasabi na nagkakaisa ang mga tao kung meron silang pinagkakaisahan. Ang pagkakaisa ay dapat laging nakaugat sa karanasan ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ipinakita sa atin na ang pag-ibig ay nakakapagbuklod. Sino ba ang nagdudulot ng pagkakahati-hati? Yung pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi. Sino? Letter D. Sino? Demonyo. Demonyo ang nagdudulot ng pagkakabahabahagi, pagkakanya-kanya, pagkakahati-hati.
Pero ang Diyos, dahil merong pag-ibig, ang dulot niya ay pagkakaisa. Kaya nga bilang simbahan, dapat maalaala natin, kung tayo sumusunod sa Panginoon, dapat maghari sa atin ang pagmamahal at ito'y magdulot sa atin ng pagkakaisa bilang isang pamayan ng Kristiyano. Alam niyo po, pagka ako ay nagkakasal, ang sinasabi ko, dapat ang hanapin, hindi yung compatible. Compatible, di ba? Di ba hinahanap natin pagka tayo nagmamahal kung sino yung compatible sa atin? Di ba? Halimbawa, yung compatible, yung susi at saka yung padlock. Kapag ka yung maling susi, sinaksak mo sa maling padlock, mabubuksan hindi? Hindi, di ba? Kasi hindi sila compatible. Pero sa buhay ng tao, hindi dapat compatibility yung hinahanap. Kasi paano kung hindi compatible sa iyan? Iiwan mo na lang? Hindi mo na mamahalin? Wala ka ng pakialam? Sa buhay ng tao, ang tunay na nagmamahal, hindi compatibility ang hinahanap, complementarity. Ibig sabihin, yung kakulangan ko, pupunan nung taong mahal ko. Yung pagkukulang niya, pupunan ko. Yung kahinaan ko, maaaring kalakasan niya, pag nagsama kami, pareho kaming magiging malakas. Yung pagkukulang ko, baka kaya niyang punan, at pag napunan na yon, pareho kaming magkakaroon. Sa buhay ng tao, hindi dapat compatibility. Dapat complementarity. Dahil ang pagmamahal ay nagdudulot ng completeness sa mga taong nagmamahalan. Huwag nating hanapin yung kakulangan ng isang tao. Huwag nating hanapin kung ano yung kahinaan niya. Ang tingnan natin kung ano yung kalakasan niya, ano yung kabutihan niya. Because love will always lead us to unity. Mga kapatid ko, sa pagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, God is teaching us a concrete lessons about love. That love should always be present. Love is meant to be shared, and love must lead us to unity. Ang tunay na pagmamahal, laging present at nananatili. At ang pagmamahal na ito ay dapat ibinabahagi. Nang sa gayon, kung ang pagmamahal ay present at ibinabahagi, ito ay magbubunga ng pagkakaisa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. The mystery of the Trinity ay mauunawaan lamang sa konteksto ng pagmamahal. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Tanaw sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan ang ating po itutugon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan.
Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga taong nananampalataya sa Diyos, upang makasamba sila ng nararapat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng kaanib ng simbahan, upang maging tapat sila sa kanilang mga pangako noong sila'y bininyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga sumasampalataya kay Kristo, upang manatili sila sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilos ayon sa kanilang pagiging Kristiyano, upang magbalik loob sila sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating lahat na binayaang maging mga ampong anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag, upang ang iba man ay maakit sa dakilang karangalan nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makahanap sila ng Diyos ng mukhaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Isama din natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng lahat laban sa banta ng COVID-19, ang agarang pagaling ng mga kapatid nating may sakit, at ang maayos na kalusugan ng mga healthcare workers na nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Gayon din naman, ipanalangin natin ang mga kabataan ng ating parokya. Nawa ang puso nila ay mapuspos ng pagmamahal upang sila'y patuloy na maglingkod sa ating parokya at sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't isipan, ibulong natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nalalaman mo kung ano ang makabubuti para sa bawat isa sa amin. Dinggin ang aming mga panalangin na itinataas sa inyo sa paraang makabubuti para sa bawat isa sa amin at sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magkakaroon po ng special collection para sa Diocesan Youth Program. Hallelujah.
ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami nawa ay maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan, ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihang taglay at walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pag-aisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan natin sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang aming minamahal na patrona si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng agagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buong mundo. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatangkap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo, magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat at sama-sama nating dadasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at pumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagpagaling na mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming minamahal na patron, San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po sumandali. Maraming salamat po sa mga nag-alay ng kanilang tulong para po sa special collection ng Diocesan Commission on Youth. Maraming salamat din po sa mga kabataan na nakiisa sa ating pong youth-sponsored mass, sa mga naglingkod sa altar, mga sakristan, mga lectors and commentators, pati po ang choir, at pati po ang mga iba po pong mga mother butler at osterates, at mga lay minister, at sa inyo po lahat, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig na namamagitan sa Santissima Trinidad. Salamat sa Diyos.